Samantala, dahil sa sunod-sunod na insidente ng bomb threat sa mga paaralan sa lungsod ng Kawayan, tinalakay ito sa ginanap na committee hearing kahapon ikalabing-anim ng Setyembre. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr., hepe ng Kawayan City Police Station, sa kasalukuyan ay gumugulong na ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga individual na nagpapadala ng bomb threat message sa mga paaralan. Aniya, isa rin sa hakbang ng kanilang ginagawa ay ang paglulunsad ng bomb threat awareness lecture sa mga paaralan sa lungsod, katuwang ang explosive ordnance disposal and K9 unit upang mapalawak ang kaalaman hindi lamang ng mga mag-aaral kundi maging ang mga teaching and non-teaching staffs kaugnay sa ganitong insidente. Isa rin sa paalala ng hepe sa kinatawan ng mga paaralan na dumalo sa committee hearing na sundin ang payo ng mga otoridad na sa oras na may matanggap na ganitong uri ng pagbabanta, kaagad na mag-report sa kanila. Huwag kaagad palabasin o pauwiin ang mga estudyante hanggat hindi nakiklear ang EOD-K9 or ng EOD-K9 unit ang lugar, at hanggat maaari ay huwag munang ilabas sa publiko ang mga impormasyon tungkol sa natanggap na pagbabanta. Sa ganitong paraan ay mas masisiguro umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nakikita rin ng hepe na malaking tulong sa pag-trace ng anonymous sender kung matuturuan ang mga IT students sa mga paaralan ng mga paraan para makilala mga ito. Kaya naman, isa rin ito sa kanilang tututukan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa cybercrime unit ng PNP. Ayon sa hepe, kung sakali man na matunto ng mga nagpapadala ng mensahe, titiyakin nilang ito ay papatawan ng kaparusahan na naaayon sa batas. Kung sakali naman na estudyante at minor de edad ang suspect, ito ay kanilang ipapasakamay sa DSWD. Samantala, ayon sa mga representatives ng mga paaralan, base sa kanilang mga student manual, posibleng ma-kick out o ma-expel at hindi mabigyan ng good moral certificate ang estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng mga bomb threat na kanilang natatanggap. IFM News.